Kasi unexplained wealth yan eh. Unexplained. Pero how can you explain? You're only receiving 200,000 a month. Pagkatapos ang damit mo pag sinuma Nakakaala nitong mga kongresista natin, nakakapunto sila sa publiko, nabibuisit po sa kanila. Kaya po, yung mga netizens na mismo ang iniimbestigahan sila sa buisit sa kanila, yung mga netizens na mismo nag-iimbestiga kung anong klaseng tao sila. May nagtanong pala sa akin. Hindi ko na mabanggitin kung sino. Sabi niya, Sal, hindi mo pwede magkaroon ng lifestyle investigation. Sino mo pwede mag-file dyan? Sabi ko, alam niyo yung ombudsman under the Constitution can initiate on its own na mag-imbestiga ng anumang irregularidad. Kahit walang nag-file? Kahit walang nag-file. Kasi unexplained wealth yan eh. Nakakalimutan na po nila na noong sila'y sumumpa sa sa kanilang oath of office, sa saligang batas po, yan ay nasa kwan yan eh. Kung hindi ako nakagkamali, ako'y tama. Ay, nasa Article 11, Section 1. Ito, may binabasa ako. Magaling ako pag may binabasa, parang si Luistro eh. May kodigo. Article 11, Section 1, dapat ang public official should lead modest lives. Simpleng pamumuhay. Kaya, pinatawagan natin ang ombudsman. Ombudsman sa amin, bakit hindi kayo lifestyle check sa mga napapanood natin dyan sa social media? Para ma-imbestigahan. Tandaan yung sinabi ko, hanggat ang majority ng Filipino voters ay hindi nabigyan ng formal na edukasyon. Ang ibig sabihin ng formal mula sa elementarya, high school at koleyo ay nabigyan ng edukasyon. Ganito pa rin ang kalakaran. Ang uri ng mga inihahalal at lalabas, kung ano yung nandito ngayon, ganun din yun. Maaari magpalit ng mukha, pangalan, but the same people will come out. Kaya wala na tayo. Talagang walang. Kaya itong si Bubi Tiglo, natatawa ako, kausap kami noon. Basahin niyo yung kanyang tono ba? Sabi niya, nabasa mo ba yun? Which one, attorney? Yung, because of of teacher Kimbo. Oh, si Teacher Stella. Why? And Bishop Abante. Sabi niya, this made me believe that this country is hopeless. Grabe. Sabi ko, intindi ni Bubi Tiglaw. Ayan. But are we really hopeless na? Napapansin mo ba? Parang hindi ko na nakikita si Teacher Kimbo. O Teacher Stella na nag-preside ng committee. Baka naglalaylo kasi pinag-uusapan sila palagi sa social media. Kaya left and right eh. Yeah, and alam mo naman, pag nasira ka sa social media and malapit na yung eleksyon, baka di ka makarecover. May nagtanong pala sa akin. Hindi ko na mabanggitin kung sino. Sabi niya, Sal, hindi mo pwede magkaroon ng lifestyle investigation. Sino mo pwede mag-file dyan? Sabi ko, alam niyo yung ombudsman under the Constitution can initiate on its own na mag-imbestiga ng anumang irregularidad. Kahit walang nag-file? Kahit walang nag-file. Kasi unexplained wealth yan eh. Unexplained. Pero how can you explain? You're only receiving 200,000 a month. Pagkatapos ang damit mo pag sinuma mga nasa 20 milyones na pesos. Di ba? Yeah. Kaya, pinatawagan natin ang ombudsman. Ombudsman sa amin, bakit hindi kayo lifestyle check sa mga napapanood natin dyan sa social media? Para ma-imbestigahan. Wala naman kay Jag Sinisa. Good morning, Attorney Sal. Sana tumakbo ka kahit party list. Para naman, may maganda kaming naririnig sa HOR. Aba, makinig lang kayo sa, sa SMNI. Parang nakikinig na rin kayo. Hindi na kailangan tumakbo. Gusto kanilang mag-cross-examine sa mga ginagawang pagdinig sa kamera. At tanungin ka, sino ang naging girlfriend mo? Pakialam mo dyan. Yung kagad na sagot, pakialam mo? Pwede ba? Yung mga tanong, kakayo mo talagang pakinggan Yung mga edukadong tao, pag nanonood ganyan, talagang mabubwisit Yung mga
kulang sa aral, hindi nila papansinin yan. Pero, pati yung girlfriend ng... Tapos pag hindi mo sagutin, content! Kulong! Bali ba, ito nga, ano din, pakukulong mo, nakakulong na nga eh. Oo nga eh. Tapos kukontempt mo pa. Kukontempt mo pa, ano ba yan? Parang double jeopardy at Si Presidente Duterte. Masal, kung isa, gusto kong tawag kung resista eh. Bakit? Nabubuisit ako muna dyan sa mga yan. Saan education na? Nanggigigil siya. Ang nangyayari, baka akala nitong mga magagaling natin mga congressmen hindi napapansin ng mga tao. Sila na ang nagiging investigador. Sinabi na ng korte sa Nery versus Senate Blue Ribbon Committee, ang legislative hearing ay hindi hukuman. You are not here to establish the guilt or innocence of anyone. Ang mga legislators ay hindi police, hindi NBI. Gumagawa kayo ng batas, hindi kayo para maglitis ng guilt or innocence o kung sinong dapat kasuhan. Kumuha kayo ng impormasyon para makagawa kayo ng batas. Inaabuso po eh. Oh. Hindi pwede na ikaw na ang nag-aakusa, ikaw pa nagdesisyon, ikaw pa ang nagsentensya. Yun ang nangyayari. Kita niyo yung balag. Dati indefinite ang pagkakulong pagkaayaw sumagot. Ang resource person ay dapat lamang sumagot on questions relevant to a proposed legislation. Kaya, kung magsasampila ka, lakipan mo ng proposed legislation. Ano ba yung batas na gusto mong ipasa? Ito, walang kaugnayan sa ipapasang batas eh. Anong mga questions dito? Boyfriend mo ba si Wesley Go? Boyfriend mo si Wesley? Opo, Mr. Chair. Boyfriend matagal na kayo? Anong legislation doon? Bawal makipag-boyfriend ng pangalan Wesley? O, di ba? Anong koneksyon noong mga itinatanong sa legislation? May legislation na tayo sa human trafficking, may legislation na tayo sa anti-dummy. Pinagbawal na ng presidente ang pogo. Ano bang legislation? Ang legislative hearing ay hindi hukuman. You are not here to establish the guilt or innocence of anyone. Ang mga legislators ay hindi police, hindi NBI. Gumagawa kayo ng batas, hindi kayo para maglitis ng guilt or innocence o kung sinong dapat kasuhan. Ang nangyayari, baka akala nitong mga kongresista natin, nakakapunto sila sa publiko, nabibuisit po sa kanila. Kaya po, yung mga netizens na mismo, iniimbestigahan sila sa buisit sa kanila, yung mga netizens na mismo nag-iimbestiga kung anong klaseng tao sila. At lumabas na nga yung mga kayabangan nila, no? For lack of a better term, wala naman talagang masama, talagang kayabangan naman talaga. Yung mga binabandera nila, pineflex nila, yung mga mamahalin nilang mga bag, mga relo, mga sasakyan, si Benny Abante, di ba? Pinakita, may Mercedes. Natuman-tuwa pa siya, this is my baby. Pinalitan na daw niya yung lumang Mercedes niya na mas maganda. Meron pa siyang bulletproof na Escalade na 18 million ang halaga. Rolex siya. May nagsasabi, may nakita pa daw silang Rolls Royce pa, oh. Ito pa sabi ng batas, they shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Ito po ay bukod pa ha doon sa pagbabawal sa panunuhol o pagpapayaman. Ito pong pag-uutos na ito ng batas, hindi nagsasabing dahil hindi mo ninakaw yung yaman mo, maaring minana mo yan, maaring kinita mo yan noong hindi ka pa nasa serbisyo publiko, ay pwede mo nang ipangalandakan. Hindi po, iba po yun. Kahit malinis na paraan ang ginamit mo sa pagpapayaman, hindi ka nangurakot, hindi ka nagnakaw sa gobyerno, hindi pa rin dapat na pinangangalandakan mo yung iyong yaman. Yung ibig sabihin nito, iba pa po yung huwag ka magpayaman. Kung mayaman ka ng timano o talagang nakaipon ka, nakapundar ka dahil magaling ka sa negosyo o minana mo, hindi mo pa rin pwedeng i-display kasi nabibwisit po yung mga tao. Public office is a public trust. Nagkakaroon ng discontent. Yan po ang reason kung bakit meron po niyang provision na yan. Para hindi
magkaroon ng discontent yung publiko, hindi magkaroon ng duda na ikaw ay nagpayaman. At madali naman po sundin yan eh. Hindi naman po kailangan i-display mo yung yaman mo, mga bag na mamahaling katulad ni Stella Kimbo, huwag mong gawin yan. Walang purpose po yan eh. Parang tayo po ay hindi mayamang bansa, parang pinamumuka mo pa sa mga tao na ako meron ito, kayo di nyo kayang bumili nito. Nakaka-wisit po para sa madla. Ayun. Buti na lang, attorney, hindi ko alam yung mga hindi ko alam yung mga brand na ng pangmayaman. Sanay kasi tayong gumamit ng kahit ano lang bag na meron tayo. Just use it. Kasi ang purpose, isa lang naman, di ba? Whether it's pangmayaman or pangmahirap, just the same, we just need it to carry things. Right? Oo. May kailangan mo lang naman ng relo para malaman kung anong oras. Opo. Di ba? Opo. Kailangan mo lang ng damit para hindi labas yung pet mo pag naglalakad ka. Kasi napakalay kung labas yung pet mo, naglalakad ka. Grabe naman talaga. Kailangan mo lang naman ng sapatos para hindi ka nakayapak. Masakit eh. Masakit maglakad ng nakayapak. Di ba? Ayun lang naman eh. Kailangan mo ng masasakyan para makapunta ka sa from one place to another. Bakit kailangan 18 million pesos pa? Ba't kailangan Mercedes pa? Lalo na kung ikaw ay public official, pinagbabawal ng batas. Kung ikaw ay pribado, halimbawa ikaw si Ramon Ang, o si Big Boy C, o si Andrew Tan, walang pakialam yung mga tao kasi hindi ka naman public official. Ayun. We will not mind you kasi you are minding your own business di ba? Opo. Ngayon, kung gusto mo magdi-display niyan, huwag kang pumasok sa public service. Ayun. Ganun lang naman yan Simple. Gusto mo mag-display ng designer bags, magnegosyo ka na lang. Ngayon, walang makikialam sa'yo, di ba? Opo. Good to know kasi kailangan maging humble talaga tayo Stay humble, lalo na yung sinasabi po ninyo, government official, and even barangay, ganun ho ba? Kahit sa barangay din. Lahat, barangay all level. public officials po ay covered nitong batas prohibition nito. Ayun. Wow. Oo, pati pamilya nila, pati immediate family. Okay. Pinalawak nga nitong 6713 Okay, attorney. Buong pamilya. Yes.